Ngayong video, pag-uusapan natin kung paano unting-unting kinakain ng inflation ang value ng tinrabaho mo. At paano mo pwedeng protektahan yung kinikita mo. Imagine mo to, noong 2020, sumasahod ka ng 400 per day, sa halagang yun, kaya mo bumili ng 2 kilo ng baboy. Isang buong araw kang nagtrabaho, 8 hours, tapos ang kapalit, 2 kilo ng karne para sa pamilya mo. Fast forward tayo sa 2025. Yung parehong 400 pesos na kinita mo noon, kung itinago mo lang sa alkansya o sa bangko nang walang tubo, ngayon 1 kilo na lang ng baboy ang mabibili mo. Ibig sabihin, pareho pa rin ng oras na tinrabaho mo, 8 hours, pero yung value ng output mo, kalahati na lang. At hindi lang baboy yan, halos lahat ng bilihin tumataas. Yan ang tinatawag na inflation. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang bumababa ang purchasing power ng pera. Hindi mo siya masyadong ramdam kung unti-unti lang, pero pag tinignan mo sa loob ng 3 hanggang 5 taon, laki ng epekto. Kung dati 1,000 mo, puno ang cart mo sa palengke, ngayon baka kalahati na lang. Pero, what if may paraan para protektahan ang value ng kinikita mo? What if, imbes na isave mo yung pera mo sa ng cash, isave mo siya sa finite assets? Yung mga bagay na hindi basta-basta na daragdagan ng supply. Kaya mas matibay ang value over time. Example, gold. Libo-libong taon na siyang ginagamit bilang store of value, hindi siya basta naluluma. Hindi rin siya nadadagdagan ng mabilis. Kaya tumataas ang presyo niya habang lumilipas ang panahon. Isa pa, Bitcoin. Digital version ng gold kung tutuusin. Limited supply, hindi peke at decentralized. Sa history niya, kahit may pagbaba sa presyo, paminsan-minsan, over the long run, mas mataas pa rin ang value kumpara sa umpisa. Kung inipon mo ang kinita mo sa pera lang, nawawala ang value niya habang tumataas ang presyo ng bilihin. Pero kung iniipon mo sa assets na tumataas ang value over time, may mas labang ka sa inflation. Hindi ito magic, hindi rin ito garantiya. Pero kung titignan mo ang data ng gold at bitcoin sa nakaraang dekada, malinaw ang trend na pataas. Kung ang isang araw ng pawis at pagod mo ay katumbas ng 8 hours ng buhay mo, sayang naman kung sa susunod na 3 taon kalahati na lang ang mabibili mo. So next time na may sobra ka sa kinita mo, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang iwan lang ito ng cash? Or gusto ko bang ilagay sa bagay na pwedeng magpatuloy ang value pataas? Kasi sa huli, hindi lang halaga ng pera ang iniingatan natin, kundi ang halaga ng bawat oras ng buhay na binubuhos natin para kitain ito. Alam mo ba, minsan hindi lang pera ang nawawala sa atin, kundi yung halaga ng pinaghirapan natin. Sabi nga nila, time is money. Pero sa totoo lang, money loses value over time. Ngayong